Magandang araw mga kabayan. Ako po si Alejandro, isang OFW na kasalukuyan nag-i-invest sa Philippine stock market. Bilang isang OFW, tayo po ay nakakaintindi sa mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa ibang bayan upang makapaghatid ng magandang kinabukasan sa ating mga pamilya. Dahil dyan ay madalas tayo naghahanap ng pagkakakitaan maliban sa kasalukuyan nating trabaho. Kung kaya naman ako ay napadpad sa mundo ng stock market. Ako po ay nagsimula mag-invest sa stock market halos isang dekada nang nakakalipas. Kaya ninais ko na ibahagi ang aking natutunan sa ating mga kababayan na mayroon ding interes na makahanap ng passive income through mid-term to long-term investing. Nandito po ako muli upang magbahagi ng update sa Philippine stock market ngayong weekend. Ang mga stocks na ating tatalakay na nakapokus po lamang sa blue chip stocks upang makaiwas sa mas mataas na risk na ating perang i-invest. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking i-upload. Ang mga makukuha ninyong kaalaman ay libre po lamang kung kaya't samantalahin na at samahan ako sa aking investment journey. Ang video ito ay naglalaman ng impormasyon na nakalap sa collective experiences ng iba't ibang sources. Ang tagumpay ng bawat isa ay hindi nagagarantiya ng parehong resulta sa lahat ng uri ng nag-i-invest. Ito po ay nakadepende lamang sa ating sariling sipag, dedikasyon at pagpupunyagi. Magsimula na po tayo. Nag-open siya 7,392.49. It went as low as 7,392.41. Ang highest niya for the day is 7,464 at yun din ang kanyang closing for the day. Now, intact pa ba yung ating trading channel? Basically, yes. Overextended pa siya. Now, makikita natin dito sa ating last day of the week, medyo bullish siya, no? And ang candle natin for the week ay itong ito. Okay? So basically, kung i-extend natin dito yan, makikita natin na meron siyang na-establish na bagong support. So, since nag-bounce na siya rito, try to attempt to break out the previous resistance level. Ngayon, yung resistance level na yan ay extended hanggang dito sa 7,500, around 7,550. So, tingnan natin by next week kung ano mangyayari, kung mabibreak niya na yung resistance na yan. If not, magbabounce back ulit siya dito up to the new support level. And kung mag-hold yan, mawi-witness natin maybe if not next week, by the succeeding weeks, kung kaya niya nang i-break yung resistance level. So, how about our monthly indicator? Okay, so last week nag-attempt na siya to cross down. However, medyo naging bullish ng kaunti yung ating mga candles. So, basically, bumalik siya paakyat. And yung ating moving averages ay intact pa rin. So, lahat na nasa itaas. Okay? And let us proceed to our next individual stock. Our first individual stock is Ayala Corporation. Ito ba ay intact pa rin? So last week, tinignan natin yan sa short term or short duration, establish yung kanyang uptrend. So kahit ilagay na natin dito yan or dito. Okay? Then let's take a look at this week's candle. So obviously, dito natin yung titingnan. Bullish yung kanyang sentiment. Meron siyang last Monday, nagkaroon siya ng big pullback. However, bumawi naman agad for the succeeding days.
Okay, so malinaw naman na makikita dito, merong breakout. Breakout sa previous high. So, higher high na yan. Okay, so tinitingnan natin yan, even last week, ito yung target na i-break niya from here up to that level. Yan yung resistance zone. Once ma-break niya yan, sabi natin, pag lumagpas na siya dito sa 735 level, very bullish na ang sentiment para sa Ayala Corporation. So, tingnan natin by next week, hopefully, magtuloy-tuloy yung kanyang breakout. Now, yung MACD, okay, so, nag-attempt din siya, kagaya din ng PSC Index, nag-attempt siya to cross down, pero bumalik siya. At yung kanyang moving averages, basically, yan, the same pa rin. Paakyat, kasi nga, bumalik siya. Okay? So, puntahan naman natin yung ating next stock, which is Ayala Land. Okay, so proceed tayo. Ayala Land. Nabanggit na natin yan. Intact pa rin yung kanyang trend channel. Yan eh. And same thing, overextended kasi nga mirror image siya ng index. Okay, so tingnan agad natin yung ating last 5 candle. Ito, so dito lang siya, mandar. Sideways pa rin naman ang itsura. Now, send natin dito para makita natin. So, last week, nagkaroon siya ng bounce dito sa resistance level na yan. And, nag-pull back siya. So, since nag-pull back siya, ibig sabihin, tumuloy-tuloy ba siya? Hindi naman, no? Kita natin, nag-stay siya dito sa level na to and mukhang nagsa-sideways. Kagaya nga na sinabi natin, kapag hindi niya na-break yan, ang next attempt niya is to establish yung support level, which is this level nga. And apparently, merong sideways movement. Although, red candle tayo sa closing for the last day of this week, tingnan natin kung malakas na siya enough to bounce back and try to attempt to break the previous high by next week. So, ang susunod niyan na nearest resistance is eto, 39.88. Sabihin na natin 40. Okay? Pag nagtuloy-tuloy, na-break niya, next resistance to break is 40. Otherwise, kung hindi niya kayanin, mag-hold yung support level and will attempt to break the resistance. Okay, so makita natin, no? Nag-cross down. So, ibig sabihin, yung MACD niya is nag-shift na. Pero, magtutuloy-tuloy bang bumaba? So, aabangan natin yan. Otherwise, iintayin natin na mag-cross up ulit bago mag-re-attempt to break the previous resistance. Okay, so andun na siya, hino-hold siya nung moving average, 14 days moving average. Okay, so we'll keep an eye on this stock. So continuous monitoring na naman tayo dyan and proceed tayo sa next one, which is BDO. Okay mga boss, BDO tayo. Tingnan natin again yung kanyang trend channel. So obviously, nauntog na siya, no?
Ang aabangan natin dyan, I believe, historical high yan eh. So, most likely nagpahinga siya, no? Ang aabangan natin dyan is to establish yung support level. Saan ba yan? So, ito yung movement niya for this week. Yan. Titingnan natin kung itong movement na ito ay sideways movement lamang ba. Okay? Since nauntog siya dyan, tingnan natin yung support zone. Okay, so yung support zone niyan ay nandito. Okay. Kapag nag-stay siya rito, again, ito yung support zone niya. Pag na-establish niya yan, with enough strength na ipon niya, tsaka lang magre-attempt to break and magkaroon ng bagong historical high. Historical high na kasi ito eh. Makikita nyo. Kaya, very bullish ang sentiment dyan. Then, tingnan natin yung MACD. Okay, so, yun pala. Kasi nag-cross down. Hintayin natin mag-cross up ulit yan. Pagka nag-cross up na ulit, mayroon ng enough strength para mag-re-attempt to break out. See, medyo bumaba na siya dun sa kanyang moving averages, which is 14 and 21. Nasa baba na. So, sinasalo pa siya nung 35 MA. Okay? And we'll try to closely monitor this stock at tingnan natin by next week kung anong magiging movement niya, kung magtutuloy-tuloy or mag-re-retrace na siya. Then, proceed tayo sa next stock, which is KFC. Okay mga boss, JFC tayo. Again, tingnan natin yung kanyang trend channel. Dito na natin ilagay, ano? So, ito yan, basically, ang kanyang trend channel, although overextended. Pwede rin naman dito, pero dyan na natin ilagay. Tingnan natin yung kanyang movement for this week. Ito yung kanyang candle. Okay, so, malinaw, ano? Kita naman natin na kagaya pa rin ng PSCI index. Reflection kasi yan eh. O, hanapin natin yung kanyang support level. Ayan. Nag-attempt to break, actually breakout point na yan. So, ito yung ating breakout candle. Sabihin na natin ito. Then, nagkaroon ng konting pullback and nag-sideways. Tinulak siya dito. So, dito siya nauntog sa level na to. Ang sabi natin, most likely may resistance dyan sa level niya. Okay, ayun nga oh, meron. So, ang resistance zone is up to 276. Sabihin mo 277. Okay, so nandyan yung ating next resistance to break. Okay, and establish na yung kanyang support level. Hindi na natin ilalagay dito. Okay na yan. Tingnan natin yung MACD. Oh. So, nag-cross down. Hintayin na lang natin mag-cross up ulit habang nag-iipon ng lakas. So, makikita natin pare-parehas halos yung movement ng blue chip stocks dun sa index. Kasi nga, sila ang composition yan, majority eh. Okay, so moving averages, ganun pa rin. Intact pa rin. And again, we'll try to continue monitoring by next week. Okay, next stock tayo, which is JGS. Now, proceed tayo sa JG Summit. JGS, banggit ko nga, binili natin to last week. By the way, gagawa ako ng separate video discussing
yung isang stock lang, papakita natin yung mga review natin every week at i-consolidate natin and i-combine para makita din ninyo na kung ano ang nangyari, kung tama ba yung mga predictions natin doon sa kanya. So, lowest level niya, o kumbaga, nag-bottom na siya dito. Kasi, nag-bounce na siya at nag-establish na ng kanyang higher low. Kaya, in a short duration or short term, meron na siyang upper trend channel. Medyo steep nga lang. So, titingnan natin yung movement niyan. Siyempre, of course, merong malinaw naman na nauntog siya rito sa level na to. So, lagyan natin ng resistance level dito. Okay. So, dito yan. Nauntog siya. Ang gagawin lang naman yan is to establish the new support level. Ito yung ating candle for this week. Okay, sideways movement. Ito yung breakout point. Sideways siya. Tingnan natin yung kanyang, sige, lagay na natin dito sa level na to. Yan. Ito ang kanyang new support level. Pag nag-hold siya, then we'll try to break the nearest resistance, which is this level. And yung kanyang MACD. Okay, so nag-a-attempt na to cross down at baka magpahinga ng konti. So, basically, sabay-sabay sila, no? Pare-pareha sila ng movement. Okay, so ito naman yung moving averages. Umaakyat na siya doon sa ating 100 moving average. Ang matitira na lang yung 200. So, by the time na masurpass niya itong level na to, medyo naka-establish na yan ng uptrend. Okay? So, next individual stock natin is Metrobank. Okay guys, Metrobank ang kasunod natin. So, in a shorter period, ito yung kanyang trend channel. So, intact pa rin naman siya and tingnan natin yung kanyang candle for this week. Ito, bali nandito. So, apparently, meron siyang sideways movement. Kagaya rin ng index, meron siyang ini-establish na support zone. Ngayon, tingnan natin yung kanyang inuntugan na previous resistance level. Okay, so nandun siya sa mismong gap down. Gap down. Nagkaroon ng resistance. So, once ma-establish niya again, itong support zone na to, ay we'll try to reattempt to break this level which is 82.6. Now, yung ating MACD, okay, so magpo-cross down because of this sideways movement. Titingnan natin yan kung magtutuloy. Ngayon, kung makapag-ipon na ng strength yan at na-establish na talaga, fully established na yung support zone, sabi nga natin, we'll try to reattempt to break that level of resistance. Now, yung moving averages, intact pa rin siya. Okay, so again, we'll try to take a look at this and monitor ang kanyang galaw by next week. So, next stock natin is GTCAP. Ano na ba ang nangyari kay GTCAP? Okay, so proceed tayo. So, next stock is GTCAP. Ito ang kanyang trend channel. Overextended
And let's take a look at the candle for this week. Ito yung highest na inabot na, and the lowest is this one. Okay, so ano bang movement? Okay, so meron siyang bagong breakout, which is this level. Ngayon, yung kanyang bounce is up to here. So dito natin ilalagay yan dun sa kanyang talagang previous breakout level, which is this one. Hindi, dito siya nag-establish. So ito na lang, dito natin kukuhanin, no? Dito yung breakout level niya eh. So tingnan natin yan dito. Okay, so basically ganun pa rin naman, pero dito na-establish na siya. Mukhang nag-establish siya ng bagong support level, and tingnan natin yung inuntugan niya. Malamang merong resistance, previous resistance. Ayun, dito dalawa. Okay, so ito yung titingnan natin. Okay, so nagkaroon na siya ng cross down. So mag-aantay tayo ngayon to cross up kapag nag-stay siya above this support zone. So sinasalo siya nung MA14. So kung mag-hold dyan, of course nag-stay siya doon sa above the support level, and will re-attempt to break that previous resistance kung saan siya nauntog last time. Okay, and let us proceed to our next step. Try to monitor and check by next week kung ano mangyayari sa kanyang price action. Okay, and last but not the least, our SMPH. So tingnan natin yung kanyang trend channel. Okay, so ito siya. Okay, so kagaya nga nung ginuhit natin last time, nauntog siya dito sa level na to, and tingnan natin yung candle for this week. Ito siya, sideways movement. So basically pare-parehas, very predictable talaga itong mga stocks na to. Index stock. Kasi parehas na parehas nung galaw ng PSEI. Okay, so makikita naman natin na sideways yung movement niya. Now, ito yung kanyang previous breakout. And merong resistance level dito sa area na to. Okay, andito yan, may inuntugan. Ayun, dito rin, kaya yun, medyo nahirapan siya, no? So the same thing, mag-establish muna yan ng bagong support zone. Dito na natin ilagay yan kung saan siya breakout. Actually breakout level din ito eh. Mataas eh. Okay, pwede na dito na natin ilalagay yan, itong ini-establish niya ang support zone. Okay, and yung kanyang MACD cross down, so expect natin for a week or two bago mag-cross up ulit yan at makarecover, and will gain strength to reattempt para i-break yung
resistance level dito. Okay? So, yung moving average niya, bumaba na siya. Kaya nga, so, tingnan natin kung mag-hold tong support level na to. Otherwise, dito na yan. Susunod. So, I guess that's all for this week's stock review update. If somehow ay nakatulong na sa iyo ang channel na ito at kumita ka na, kahit paano ay huwag kalimutang mag-subscribe sa akin channel. Gaya nga na sinabi natin guys, tayo po ay gagawa ng consolidated video per stock upang somehow maipakita natin kung tumatama ang ating analysis sa bawat stock na ating minomonitor o hawak. So, yun lang muna guys. At maraming salamat. Have a nice weekend and see you next week. At yan ang kabuuan ng ating update for this week. Kung kayo mayroong stocks na nais ninyo maisama sa ating susunod na review ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aking YouTube channel na OFW Average Trader. Pwede rin pong ipadala ang inyong mensahe sa aking email address na nakalagay sa description box. Maaari din po kayo mag-send ng message sa aking Twitter o kaya sa aking Facebook page na Engineer Alejandro Magno. Muli po tayo nag-aanyaya na mag-request ng stocks na nais nyo matalakay natin sa susunod na mga araw. Bibigyan po natin ng sapat na oras at pag-aaral ang inyong request upang mas maunawaan ninyo ang kasalukuyang galaw ng stocks na inyong nais nating i-discuss. At dyan po nagtatapos ang ating video sa linggong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, paki-like na din po at i-share na rin ang aking channel sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o sa iba pa nating kababayan na naghahanap ng passive income. Hanggang dito na lang po at magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kabayan. Ciao!